Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, ating pong itutuloy yung ating pong pinag-aaralan tungkol po sa suffering. Narito naman po tayo sa ikatlong yugto ng mensaheng ito. At nais ko po na sana po ay sundan po natin at subaybayan upang makita po natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Lalo na po kung tayo po ay nasa panahon ng kahirapan at mga pagtitiis. Alam nyo, sabi nga po ng isang preacher, ang salita ng Diyos ay para daw pong isang uri ng bagoong na kapag niluto po natin yung bagoong, takpan mo man ng 10 takip ng kaldero, sisingaw at sisigaw pa rin. Ganyan po yung salita ng Diyos. Kahit na ito'y ibilanggo yung mga nangangaral, kahit na po i-lockdown yung mga preacher, mga pastor, pero kung talagang yung mga ngaral na yon ay talagang tinawag ng Panginoon, kahit nasaan siyang lugar, nasaan dako, ay kanya pong pasisingawin at ipapahayag ang salita ng Diyos. So tayo po ay mag-aaral sa loob lamang po ng 20 minuto. Sa loob ng isang linggo, 2 araw po ako o 2 mensahe po ang mapakikinggan ninyo every Wednesday at 8 p.m. at Friday at 8 p.m. Wala pa pong kalahating oras, sa loob lang po siguro ng mga 20 minuto. Kaya simulan na po natin, mga kapatid, para po makarami po tayo. Pero bagong lahat, maiksing panalangin ang aking pong ipagkakaloob. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan ako ng banal mong Espiritu Santo sa aking pagtuturo at pangangaral. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa aming lahat, nasaan man po ang panig ang aking mga kapatid o ang mga tao na makapakikinig nito, ipaabot mo sa kanila ang iyo pong magandang mensahe. Hihingi po namin na walang maging hadlang, kung hindi maunawaan po namin kung ano yung kalooban mo sa mga bagay na pinagdadaanan namin sa panahong ito. Salamat, Panginoon, ito pong aming dalangin. Hinihingi po namin to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so suffering po tayo ang subject natin, nasa part 3 na po tayo ng ating series. Pero may topic po ako doon sa suffering, bukod po sa subject, meron po tayong tatalakayin. Yung tinatawag na God turns bad things into good. Listen. God turns bad things into good. Ibig sabihin, ginagawa ng Diyos ang anumang masamang pangyayari na ito'y maging mabuti. Ulitin ko po sa Tagalog. Ginagawa ng Diyos ang anumang masamang pangyayari na maging mabuti. Okay? So, alam nyo, maganda ang pagkakalikha ng Diyos, lalo na po sa tao. Sapagkat ang tao po ang ginawa ng Diyos na kanyang larawan, para maging salamin ng kanyang kapurihan, salamin tayo ng kanyang kadakilaan, para maibigay yung talagang karangalan na nararapat para sa Panginoon. Maganda ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Maganda noong una, mga kapatid, pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Alam niyo kung bakit? Nagrebelde ang tao sa Diyos, hindi nakinig sa Kanya ang Panginoon. Hindi nakinig sa Kanya, sa Panginoon ang tao, lalo na po si Adam, mga kapatid. Kaya nahiwalay tayo sa Diyos tayong mga naging binhi ni Adan. Pagsilang pa lamang po natin, palayo na tayo sa Panginoon. Hindi po na naganap sa atin yung tinatawag na layunin ng Diyos sa ating buhay.
na dapat tapusin na po ng Panginoon ang lahat dahil sa simula't simula pa, ang tao po'y nagrebelde sa Panginoon. Pero ito maganda, mga kapatid, hindi pa rin tinapos ng Diyos ang lahat. Sapagkat isang araw, dumating sa mundong ito si Abraham. Ngayon, nangako siya kay Abraham, napagpapalain niya ang buong mundo. Take note, buong mundo ang pagpapalain niya. Kaya sa pamamagitan ni Abraham ay gumawa ang Diyos ng tinatawag na Abrahamic Covenant. Ito po yung tipan ng Diyos kay Abraham, sapagkat nasira po yung unang tipan Yung tipan ng Diyos, yung covenant, yung kasunduan ng Diyos kay Adam. Nasira po yun. Kaya nagkaroon po ng ikalawa. Ito po yung Abrahamic Covenant, mga kapatid. Pero, bago niya pagpalain ang buong mundo, uunahin na muna niyang pagpalain si Abraham. Kaya po nagkaroon siya ng pamilya, ng mga anak, si Abraham. So, pinamunuan niya ang isang bansa. Nagsimula po sa isang bansa. Siya at ang bangsa manggagaling sa kanya ay bibigyan ng Diyos ng lupang matitirhan. At yung Kanaan na tinatawag na lupang pangako, dahil ang Diyos ang nangako, mga kapatid, siguradong hindi mapapako. Sapagkat yung lupang pangako, ipinangako yan. Kaya nga may kasabihan, ang Diyos kapag nangako, hindi napapako. Ang tao nangako, mapapako po yun. So, nagkaroon ng anak si Abraham sa asawa niyang si Sarah. Kahit na po sila'y matanda na, mga 95 si Sarah, 100 taon na po si Abraham, pero himala ng mga himala. Nagbuntis pa si Sarah at the age of 95 years old. Dahil meron nga pong pangako, mga kapatid, ang Panginoon. At ang gagamitin si Abraham. Take note, si Abraham po ay 100 taon na noong mga panahong yon, mga kapatid. At ang pangalan ng anak na naging anak po ni Abraham ay si Isaac. At narito po yung pangako ng Diyos na magiging anak niya si Isaac. Si Isaac, ang naging anak niya po ay si Jacob. At si Jacob po ay pinalitan ng pangalan. At ang pangalan ni Jacob ay naging Israel. Yan po ang pinalit na pangalan kay Jacob. At kung mababasa po natin ang Biblia, tumupad ang Diyos sa pangako niya. Tumupad ang Diyos sa Abrahamic Covenant. Kaya hindi na tayo dapat magduda. Hindi na tayo dapat matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kapag nangako ba ang Diyos, ito po ang tanong, pagpapalain ba tayo? Sigurado bang matutupad po yung pangako ng Diyos? Kung magtitiwala po tayo at susunod po tayo sa Panginoon, sigurado po kaya na pagpapalain tayo ng Panginoon? So, ang sagot, siguro, oo. Bakit siguro oo? Bakit hindi sigurado? Bakit siguro? Ito po, makinig po kayo muna, mga kapatid. Ganito po yan. Maraming tao, kahit na po mga Kristiyano na nga, naniniwala pa po kasi sa tinatawag na karma. Ang karma po kasi salitang showbiz yan mga kapatid. Na kapag gumawa ka rin ng mabuti, mabuti rin ang darating sa'yo. Kapag gumawa ka rin ng masama, masama rin po ang darating sa'yo. As a general principle, pwede pong totoo. Na kung ano yung itinanim, yun din po ang aanihin. Okay? Pero alam na alam po natin, mga kapatid, na hindi ganyan sa lahat ng pagkakataon. Hindi lahat ng pagkakataon na gumawa ka ng masama din mangyayari sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pero general principle po yun.
mga kapatid, na kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Totoo yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Take note. Halimbawa, paano kung magtitiwala naman tayo sa Diyos at sinisikap naman natin na sundin ang kalooban ng Panginoon, no? Pagkatapos, hindi naman natin naranasan ang pagpapala niya. Either sumusunod naman tayo, sinisikap naman nating sundin ang kalooban ng Diyos kahit mahirap. No? So, pagkatapos, hindi naman dumating sa atin yung pagpapala na ipinangako ng Panginoon. Paano yan? Pagkatapos sa halip na maganda yung mga bagay na ginagawa mo, pero masama pa rin ang nangyayari sa atin. Ang tanong, paano yan? Yan ang mga tanong ng iba na hindi mahanapan ng kasagutan. Kaya yung iba, nagsasawa na pong gumawa ng mabuti. Yung iba, nag-aalinlangan na pong maging tapat. Sapagkat sabi nila, gumagawa naman ako ng mabuti, bakit naman masama yung nangyayari sa akin? Bakit yung mga masasama dyan, gumagawa ng masama, mabuti naman ang nangyayari sa kanila? Mukha yatang bumabaligtad. Intindihin po natin to. Ang problema po kasi, mga kapatid, wala sa Diyos. Ang problema po kasi ay nandoon sa pangunawa po ng tao, sa mga nangyayari at sa mga pinagdadaanan niya. Medyo malalim po. Dapat maintindihan po natin to nang hindi po tayo nagkakaroon ng agam-agam o kaya po pag-aalinlangan na sa kabila ng pagsunod natin sa Panginoon. Pero bakit may mga struggles na mga nangyayari pa sa ating buhay? Ano po ang dapat gawin? Papaano yon? For example, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Noong naging Kristiyano tayo, naging tapat tayo sa Panginoon. Naging tapat tayo sa pag-iikapu, naging tapat tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa offering, sa tithes. Naging tapat tayo, pero bakit biglang bumagsak ang negosyo? Nalugi ang negosyo, nag-bankrupt. Akala ko ba ang pangako ng Diyos sa Malakay 3:10, pagpapalain niya tayo? Ibibless niya tayo pag tayo naging tapat sa ikapu. Pero bakit nalugi negosyo? Nawala ng trabaho. Paano yan? Di ba? Yan ang mga tanong ng iba. Bakit ako ikapu ng ikapu? Pero bakit walang blessing? Bigay ng bigay pero walang balik. Alam kong tanong niyo yan, mga kapatid. At sasagutin po natin mamaya yan. Halimbawa, bigyan ko pa ka-example. Sabi nga ng Bible, magpatawad kayo nang kayo patawarin. Pero dumating nga ang pagkakataon, halimbawa, nagpatawad ka sa taong nagkasala sa'yo, pinuntahan mo yung taong pinatawad mo. Gusto mong patawarin. Ang ganda ng intention mo, ang ganda ng layunin mo. Pero pagdating doon sa lugar ng taong pinatawad mo na, pero ikaw pa rin ang napasama. Paano yan? At ito pa, mga kapatid, halimbawa, naging Kristiyano ka, nagtiwala ka sa kapwa mo Kristiyano, pero dumating din ang time na niloko ka ng iyong kapwa Kristiyano sa mga pamagitan ng pera. Pinagkatiwalaan mo sa pera, pero nasira. So, paano yan? Nagtiwala ka naman. Masama ba magtiwala? Mabuti nga magtiwala. Pero bakit sa pagtitiwala natin, may nangyayari pang hindi maganda? Paano natin sasagutin yan? Okay? So makinig kayo mga kapatid. Masasagot ang lahat ng tanong natin kung pag-aaralan natin ang buhay ni Joseph. Dito natin palalawigin ang mensaheng ito, mga kapatid. Sa buhay ni Joseph, isa po siya sa anak ni Jacob. At makikita natin sa istoryang ito na doon niya sa Genesis
chapter 37 and 39 up to 50, nandoon po yung istorya ni Joseph, ni Jacob, ni Joseph. Now, ganito po yan mga kapatid. Si Joseph po ay anak ni Jacob. Minsan po na naginip siya na lumuhod sa kanya yung mga tala, mga bituin. At ito po yung kinuwento niya sa kanya mga kapatid. Ang interpretation ng mga kapatid niya, kami luluhod sa iyo. Hindi mangyayari yun. Si Joseph ang pinakapaboritong anak ni Jacob. Paborito po siya, mga kapatid. Minsan isang araw, inutusan ni Jacob itong si Joseph na puntahan yung mga kapatid niya doon po sa kaingin para alamin kung maayos pong inaalagaan ng mga kapatid niya yung mga hayupan nila kasi napakarami nilang hayop. No? So, sabi po ni Jacob, Joseph, puntahan mo yung mga kapatid mo. Alamin mo kung inaalagaan nga nila ng mabuti ang ating mga hayupan. So, pinuntahan ni Joseph. Pagpunta ni Joseph doon, nakita siya ng mga kapatid niya, nagbulong-bulungan. Alam niyo, sabi ng kapatid niya, narito na yung kapatid natin ambisyoso. Mabuti pa yan, patayin na lang natin yan. Sipin niyo, yun ang sabi ng mga kapatid niya. Mabuti pa, patayin na lang natin. So, pinagkaisahan siya, mga kapatid. At alam niyo, ginawa sa kanya? Binugbog siya. At pagkatapos, ay tinapon siya sa balon. Tinapon siya. Sabi ni Judah, alam niyo si Judah, medyo isa sa mga kapatid po yan ni Jacob, ni Joseph, anak ni Jacob, na meron din po siyang puso na ayaw niyang gagawa ng masama. Kaya sabi niya sa mga kapatid niya, sabi ni Judah, wag na nating patayin si Joseph, ibenta na lang natin siya sa mga mangangalakal. So, ginawa ng mga kapatid, inahon si Joseph at dumarating po ang mga Ismaelita. Lahi ni Ismael, anak din ni Abraham yan eh. Okay? So, kaya lang sa ibang babae. So, dumadating ang mga Ismaelita, mga ngalakal, binenta nila si Joseph. At si Joseph po, ginawang kasangkapan, dinala po sa Ehipto, binenta po sa Parao. Doon kay Potiphar. Binenta po. At doon, ginawa ni Potiphar, pinaglingkod po si Joseph sa loob ng templo, sa loob ng kanyang kaharian. Ginawang tagapamahala doon sa kanyang templo. Kaya lang, pag wala si Potiphar, dahil si Joseph po ay bata pa, makisig, matipuno, nagugustuhan siya ng asawa ng Potiphar. At dahil doon, habang wala ang Potiphar, gabi-gabi, inaakit si Joseph. Gusto siyang makasipin. Kaya lang itong si Joseph ay isang taong matuwid. Hindi po siya nagpadala sa tukso. Kaya ang nangyari po, nang dumating po yung dahil na insulto po itong asawa ng Potiphar, maganda naman siya, kaya lang na-insulto, tinatanggihan siya ni Joseph. Dumating itong Potiphar, sinumbong si Joseph. Sabi nung asawa ng Potiphar, hinahalay ako ni Joseph nung wala ka rito. Nagsinungaling? Anong ginawa? Anong nangyari? Pinakulong si Joseph ni Potiphar. Pinakulong, mga kapatid. Walang kasalanan. Doon sa loob ng bilangguan, may nakasama po siya doong mga preso. So nagtagal siya ron, halos 2 years nga po siyang nakulong. Yung nakasama niyang bilanggo doon, ay meron po doong isa na naginip. May dalawa po siyang kasama sa selde. Sabi nung isa, na naginip ako, sino kaya makapagpapaliwanag sa akin? Anong panaginip mo? Sabi ni Joseph. Meron daw 2 lalaki, nakabilanggo. Yung isa pinatay, yung isa ginawang tagapamahala sa kaharian. Sabi ni Joseph, totoo yung
yung panaginip mo. Yung kasama nating isa, mamamatay yun. Pero ikaw ang mabubuhay, ikaw ang gagawing tagapamahala ng Potiphar. Nagulat yung kasama niyang bilanggo. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Ngayon, sabi ni Joseph, pag nakalaya ka na rito, sana mabanggit mo man lang yung pangalan ko sa hari. Mabanggit mo man lang yung pangalan ko. Yun, totoo nga yung nangyari. Lumaya yung dalawa, yung isa pinatay, yung isa po ginamit po sa kaharian bilang tagapagtimpla ng alak. Kaya lang yung sinasabi ni Joseph na banggitin mo naman yung pangalan ko, kinalimutan. Hindi nabanggit. Pero alam nyo, ang Diyos gumagawa. Di man tayo mabanggit sa panalangin kung minsan, mga kapatid, pero ang Diyos po ay meron siyang personal na ginagawa sa buhay ng isang taong pinagplanuhan niya. So one day, ay nanaginip si Potiphar. Alam niyo panaginip niya? Napanaginipan niya meron pong 14 na baka na umahon sa ilog. Ang unang umahon na baka ay matataba, malulusog, malalaki. 7 ang unang umahon. Yung ikalawang 7 umahon na baka, mga payat, mga malnourished, butot balat na. Biglang nagising ang Potiphar. Ngayon, sabi niya, gusto kong ipaliwanag yung panaginip kong ito. Ang nangyari, pinatawag niya mga engkantador, mga manghuhula, pinatawag niya mga salamangkero para ipaliwanag yung kanyang panaginip. Pero alam niyo, walang nakapagpaliwanag eh. Pero naalala ng kasama niyang nakakulong na naroon narinig na walang makapag-interpret ng panaginip niya. Sabi nung kasama niya dahil sa bilangguan na taga-tiplan na ng alak ngayon, mahal na hari, meron po kasama sa loob ng bilangguan. Doon naalala na mahusay pong magpaliwanag ng panaginip. Sino yan? Si Joseph po. Pinalaya si Joseph. Alam nyo, sabi ng Potiphar, kaya mo ba na ipaliwanag yung panaginip ko? Ang panaginip kong ito, 7 matatabang baka, 7 payat na baka, ininterpret ni Joseph. Alam nyo, sabi ni Joseph, ganito po yan, mahal na hari. 7 taong punong-puno ng kasaganaan ang mararanasan ng Ehipto. At yung 7 taon na kasaganaan, ito po yung 7 malalaki, malulusog, matatabang baka na napanaginipan nyo. At yung 7 payat na baka, butot balat na baka, ito naman po yung 7 taong singkrad na taghirap, taggutom sa buong bansa. Ganun ba? Sabi ni Potiphar. Naniniwala ako sa iyo. So, nag-utos ang mahal na hari na lahat ng nasasakupan niya ay magtanim, mag-ipon, mag-impok ng mga pagkain. Kaya sa loob ng 7 taon, nag-impok sila ng napakaraming pagkain na hindi kayang ubusin kahit sa loob ng 10 taon ng buong bansa. Iba't ibang bansa, mga kapatid. So, ito po ang nangyari. So, ginawa ng Panginoon, ginawa po ni Potiphar, si Joseph, ginawang prime minister. So, nagutom na nga. Dumating na yung 7 taong kasaganaan, talagang saganang-sagana. Pero ito na, dumating na yung 7 taong ng kagutuman at kahirapan. Wala na silang makuhang pagkain. Lalo na sa iba't ibang bansa at pati na ang pamilya ni Joseph sa ibang bansa ay nawala na rin ng pagkain. Kaya inutusan po ni Jacob ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak, inutusan ni Jacob na pumunta sa Egypt, baka doon makabili sila ng pagkain. At humayo na po itong 7 kapatid, itong mga kapatid ni Joseph, humayo na po at nakita ni Joseph ng mga kapatid niya. Kasi alam niya, nagkakagutom na Gusto niyang paghigantihan.
yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Yung binugbog siya, hinulog siya sa balon, binenta siya sa mga Ismailita hanggang napunta siya sa Egypt, na pagbintangan na ng rape, ng haras, at ikinulong ng 2 taon. Yung hirap na pinagdaanan niya, ito po yung naging naisip niya para paghigantihan ng mga kapatid. Pero alam niyo, hindi ginawa ni Joseph yun. Nangibabaw pa rin sa kalooban ni Joseph yung pagmamahal sa kanya mga kapatid, kahit na po siya ay sinalbahe. Mga kapatid, sabi nga ni Joseph, nagpakilala siya, ako ang inyong kapatid na si Jose. Naiyak ang mga, ikaw na ba yan, Joseph? Bakit ka nagkaganyan? Sabing ganun. Ang sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sinisisi sa lahat ng nangyayari sa akin. Sa lahat ng nangyari sa akin, hindi ko kayo sinisisi. Sabi ni Joseph, gumawa ang Diyos para sa masamang ginawa ninyo sa akin, na maging mabuti ito. Yung masamang ginawa niyo sa akin, ang ginawa ng Diyos sa akin, yung ikabubuti ko. Si Lord ang naglagay sa akin sa posisyon kong ito para maging Prime Minister ng buong Egypt, para mailigtas ang maraming buhay ng tao sa buong mundo. Sabi ni Joseph, kasi magugutom, mamatay sa gutom ang maraming bansa. Okay, listen mga kapatid, puputulin ko muna, no? Di ba ang Diyos ang gumagawa at ginagamit niya ang masasamang ginagawa ng tao sa atin para sa ikabubuti din natin? Huwag nating iisipin na porket may mga nangyaring masama, ay masama na rin minsan mangyayari sa atin. Isipin din natin mga kapatid, minsan pag may masamang nangyari sa atin, isipin din natin mabuti po yung mangyayari. Huwag lang natin isipin masama yung nangyari sa atin, bakit ganito, bakit ganon. Hindi po. Madalas yung nangyayari sa ating masama, may mabuti pong ibubunga yun, mga kapatid. At yan po ay may kaugnay sa layunin ng Diyos na tayo po'y pagpalain. Okay? Nakita nyo yung karanasan ni Joseph at yung naging buhay niya sa bandang huli, mga kapatid. So, hindi lang sa ikabubuti natin, yung minsan masamang nararanasan natin, kundi para din sa ikabubuti ng ibang tao. Para din sa ikabubuti. Okay? So, hindi ba't gusto ng Diyos na maging pagpapala tayo sa iba? Kahit na gaano mang kahirap, o kasakit ang ating sasapitin, ang buong pamilya ni Joseph naligtas sa taggutom. Mangyayari ba yon kung hindi ibinenta si Joseph ng mga kapatid niya sa Ismailita at hindi na ibenta ng Ismailita sa Egypt? Mangyayari ba yung pagpalain po ang pamilya ni Joseph, pagpalain po ang pamilya ni Parao at ng kaharian ni Parao, pagpalain ang buong bansa, yung sambahayan nila, mga kapatid? Ang sabi ni Joseph, eto po, hindi tayo matatapos muna pansamantala, mga kapatid, siguro po, kasi lagpas na tayo ng 20 minutes. Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Totoo yan. Pero, plinano naman ng Diyos na magdudulot yon ng kabutihan na siyang magliligtas sa marami at sa inyo sa taggutom. Ito po ang Bible verse, Genesis 50:20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon ay naligtas ang maraming tao. Okay? So puputulin ko muna yan mga kapatid. Sundan natin sa Friday. At mas magaganda pa yung makikita po natin. Yung mga tanong natin sa ating kaisipan, masasagot po yan mga kapatid. So babayan po ninyo. See you on Friday at 8 p.m. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.